Magandang araw sa inyong lahat. Heto na naman tayo at ating tatalakayin ang Filipino Module 2. Habang inihahanda mo ang iyong module sa Filipino, kantahin muna natin ang Leron-Leron Sinta. Sabay tayo ha! Leron-Leron Sinta, upo ng papaya, dala-dalay gusto, sisidlan ng bunga, pagdating sa dulo, nabali ang sanga, tapos kapalaran, humanap ng iba, gumising ka nene, tayo'y manampalo, dalhin mo ang guslot, sisidlan ng hinog, pagdating sa duloy, lalamba-lambayog, kumapit ka neneng, baka ka mahulog, ako'y gayahin mo, sa batang matapang, ang balik ko'y ito, ang sundang ko'y siyang, ang lalakarin ko'y parang inulang, isang tiglang pansin, ang aking kalaban, isang tiglang pansin, ang aking kalaban. Ngayon, ating nang simulan ang ating aralin. Ang pamagat ng module na ito ay magagalang na pananalita at pagbati. Ngayon mga bata, dumako tayo sa pahina 1 or page 1 na kung saan makikita mo ang alamin. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makagagamit ng magagalang na pananalita sa angkop na sitwasyon, pagbati, paghingi ng pahintulot, pagtatanong ng lokasyon ng lugar, pakikipag-usap sa matatanda, pagtanggap ng paumanhin, pagtanggap ng tawag sa telepono, at pagbibigay ng reaksyon o komento. Ngayon, subukin natin. Basahin natin ng sabay-sabay ang panuto. Piliin ang angkop na magalang na pananalita na dapat gamitin. Bilugan ang letra ng tamang sagot. Ating susukatin muna mga bata kung ano ang alam nyo tungkol sa paggamit ng mga magagalang na pananalita. Una, nagmamadali ka sa pagpasok sa inyong paaralan. Sa iyong pagtakbo ay nabunggo mo at natumbang isang batang babae. Ano ang iyong sasabihin? A. Magandang umaga. B. Salamat. C. Paalam. D. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Pag-isipan mo at bilugan ang letra ng iyong tamang sagot. Pangalawa, kaarawan mo kaya binigyan ka ng regalo ng iyong ate. Ano ang sasabihin mo? A. Magandang umaga po. B. Salamat po. C. Paalam po. D. Pasensya na po. Dumako naman tayo sa pahina 2 o page 2. Ipagpatuloy natin. Pangatlong sitwasyon. Magbabakasyon ka kasama ang iyong pinsan. Aalis na kayo. Nasa kusina ang iyong nanay at tatay. Ano ang sasabihin mo sa kanila? A. Magandang umaga po. B. Salamat po. C. Aalis na po kami. Paalam po. D. Pasensya na po. Bilugan mo ang tamang sagot. Pang-apat, umaga nang makasalubong mo ang iyong guro. Ano ang sasabihin mo? A. Magandang umaga po. B. Salamat po. C. Paalam po. D. Pasensya na po. Pang-5, nakasalubong mo ang iyong kaibigan. Nagpasalamat siya sa iyong ibinigay na regalo. Gustong-gusto niya ito. Ano ang sasabihin mo? A. Magandang umaga. B. Salamat. C. Paalam. D. Walang anuman.
Ano bang dapat nating sabihin kung ang isang tao ay nagpapasalamat sa atin? Pag-isipan. Buklatin mo naman ngayon ang iyong module sa pahina 3 or page 3. Aralin 2. Magagalang na pananalita at pagbati. Magandang araw! Alam mo bang kinatutuwaan ng lahat ang batang marunong gumamit ng po at opo? Nais mo bang lalo ka pang kalugdan ng lahat? Alam kong isa kang batang magalang, kaya magiging kaaya-aya para sa iyo ang ating aralin. Napaka-importante mga bata na tayo'y gumamit ng po at opo sa pakikipag-usap sa mga taong nakakatanda sa atin. Kahit na tayo ay Bisaya, pwede pa rin nating gamitin ang po at opo sa pakikipag-usap dahil ito ay kaaya-ayang pakinggan at nagpapakita ng pagiging magalang. Halimbawa na lang, ang papa ni Drexy ay nagtanong sa kanya, "Drexy, nasagutan mo na ba ang iyong module?" Ang isasagot naman ni Drexy ay, "Opo, papa." Hindi ba napakagandang pakinggan? Kasi magalang ito. Balikan. Sa pag-unawa natin sa napakinggan o binasang teksto, natutuhan natin na mahalagang ito ay maiugnay natin sa ating karanasan. Mayroon akong inihandang isang sitwasyon para sa iyo. Panuto, basahin ang sitwasyon at isulat ang wastong sagot sa loob ng kahon. Ika-6 ng gabi nang kayo ay pumunta sa bahay ng iyong lolo at lola. So 6:00 na sa gabi iniadto mo sa inyuhang lolo ug lola. Kaarawan kasi ng iyong lolo kaya napagkasunduan ng pamilya na sabay-sabay kayong maghahapunan sa araw na iyon. Uy, birthday sa imuhang lolo. Ug nasabutan sa inyong pamilya nga magdungan mo og panihapon adtong adlawa. Pagdating ninyo sa bahay nila ay agad kang sinalubong ng iyong lolo na nag-aabang sa labas. Pag-abot ninyo, gisugat kadayon sa imong lolo nga nag-atang di ay sa gawas. Ano ang iyong gagawin at sasabihin? Unsa imong buhaton ug isulti kay lolo? Isulat ang iyong sagot sa loob ng kahon na nasa pahina 4. Ngayon naman mga bata, dumako tayo sa tuklasin. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging magalang. May mga magagalang na pananalita at pagbati tayong dapat na ginagamit. Halina at iyong basahin ang ilan sa mga iyan mula sa ating kwento. Yes, magkukwento tayo ngayon. Ito'y pinamagatang Ang Umaga ni Lena, akda ni Christine. Handa ka na ba? Lunes, maagang pumasok sa paaralan si Lena. Nasalubong niya ang katiwala ng kanilang paaralan. Magandang umaga po, Kuya Alan. Masayang bati ni Lena. Magandang umaga rin naman. Nakangiting bati ni Kuya Alan, ang katiwala ng kanilang paaralan. Oras ng recess, bibili si Lena sa kantina. Makikiraan po, sambit niya habang dumaraan sa pagitan ng mga gurong nag-uusap. Habang namimili, ay natapakan ni Lena ang paa ng kanyang kamag-aral. Naku, pasensya na, hindi ko sinasadya. May pag-aalalang sabi niya. Ayos lang, hindi naman ako nasaktan. Tugon ng kanyang kamag-aral. Sabay na bumalik ang magkamag-aral sa silid-aralan. Natapos ang umaga ni Lena nang walang naging problema. Suriin. Isa sa magagandang katangian ng mga Pilipino ang pagiging magalang. So kung ikaw ay Pilipino, tunay na Pilipino, ikaw ay magalang.
Dapat itong ugaliin sa lahat ng oras at pagkakataon. Lahat ng tao ay dapat nating igalang. Yan ang tandaan nyo, lahat ng tao. Ito man ay matanda o bata, maganda o hindi gaanong maganda, payat, mataba, kahit anong itsura, dapat nating igalang dahil tayo ay pantay-pantay na minamahal ng ating manlilikha. Tayong lahat ay nilikha ng ating Panginoon, kaya naman nararapat nating igalang ang bawat isa. Halika, ating balikan sa kwento ang ilang magagalang na pagbati at pananalitang ginamit ni Lena. Panuto, sagutin ang sumusunod na mga tanong. Makinig. Kapag ito'y sasagutan mo na, ihinto mo muna or i-pause mo ang videong ito upang sa ganon magkaroon ka ng sapat na panahon upang ang bawat tanong ay masagutan. Una, sino ang bida sa ating kwento? Pangalawa, ano ang mga katangian ni Lena? Kapag sinabi nating katangian, anong ugali niya? Pangatlo, ano ang sinabi ni Lena nang maapakan niya ang paa ng kanyang kamag-aral? Pang-apat, sa palagay mo, ano ang mararamdaman ng kaklase ni Lena na kanyang naapakan kung hindi siya nanghingi ng paumanhin? Bakit? So sa palagay mo kung hindi nag-sorry or nanghingi ng paumanhin si Lena noong naapakan niya ang kanyang kaklase, ano kayang gagawin o sasabihin sa kanya ng kanyang kaklase? At saka, bakit niya yun sasabihin o gagawin? Panglima, ano-ano ang mga magagalang na pananalita ang ginamit ni Lena sa kwento? Bago tayo magpapatuloy mga bata, umawit muna tayo at sumayaw. Sige, tumayo ka at sumayaw. Kantahin natin at sayawin natin ang tatlong bibe. May tatlong bibe akong nakita, mataba, mapayat mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay isa. Siyang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Siyang leader na nagsabi ng kwak, kwak. Tayo na sa ilog ang sabi, kumendeng, kumendeng ang mga bibe, ngunit ang may pakpak sa likod ay isa. Siyang leader na nagsabi ng kwak, 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 kwak. Siyang leader na nagsabi ng kwak, kwak. Ngayon naman mga bata, dumako tayo sa pahina 8 o page 8 kung saan makikita mo ang pagyamanin, pinatnubayang pagsasanay 1. Panuto, makinig sa babasahing sitwasyon. Isulat sa iyong module ang dapat mong sabihin o gagawin. Number 1 o una, isang hapon, pagkagaling sa paaralan, ay nakita mo sa labas ng inyong bahay ang iyong ina. Ano ang dapat mong sabihin? Kung nais mong magkaroon ng mas mahabang panahon upang masagutan ang bawat katanungan o sitwasyon, pwede mong ihinto o i-pause ang videong ito upang magkaroon ka ng sapat na panahon. Pangalawang sitwasyon. Natalisod sa paa mo ang iyong kapatid. Ano ang dapat mong sabihin? So nadagma ang imuhang igsuon tungod sa imuha. Karon napasakitan nimo siya. Unsa ang imong dapat isulti? Isulat sapat lang ang tamang sagot. Pangatlong sitwasyon. Nagpasalamat ang iyong kaibigan sa ibinigay mong regalo. Ano ang dapat mong sabihin? So dahil binigyan mo siya ng regalo, sabi niya, "Thank you."
Ngayon, ano ang dapat mong isasagot? Pang-apat na sitwasyon. Galing ka sa bahay ng iyong kaibigan. Hapon na, kaya gusto mong magpaalam sa kanyang ina. Ano ang sasabihin mo? So, nag-adto ka sa balay sa imong amigo. Pero kay hapon naman, basig kasab-an ka, kinahanglan na ka muuli. So, unsa man imong isulti sa iyahang mama, dapat may sasabihin ka bilang pagpapakita ng pagiging magalang. Ngayon mga bata, maaari nyo nang ipagpatuloy ang pagsasagot sa inyong module. Tandaan, sa araling ito, inyong natutunan na kayo'y dapat maging magalang sa lahat ng pagkakataon kahit sino man. Dahil kung ito'y inyong gagawin, kagigiliwan kayo lalo ng mga tao na nasa paligid nyo. At higit sa lahat, ang ating Panginoon. Nagpapasalamat din ako sa YouTube at Google dahil sa mga videos at imahe na aking ginamit sa araling ito. Ito po ang pangkat ng mga guro sa ikalawang baitang ng mababang paaralan ng Mankinam. Nagsasabing, ang biyaya ng Diyos naway mapasa ating lahat. Bye mga bata! Pagbutihin mo ang pag-aaral. See you soon!